Hi guys! Good evening! Ayan, isang nakakalokang evening to everybody. Sasagutin ko lang yung isa sa mga tanong ng nag-personal message sa akin. Nurse Ken, wait lang, hindi ko man. Nurse Ken, ano po ba yung perfect timing, right money, pocket money, pagpupunta na ako dyan sa US? Oh my God. I think nasagot ko na kung magkano yung pocket money na dinala ko dito papuntang US, kung kailan ako nag-decide to come here to the US. But for me, wala siyang perfect timing in terms of age. You don't have to be perfect, okay, in order for you to come here to the US. Never. For me, if US is really for you as a nurse or as an RN, it will be given by God. It will, ano yan, huwag na nga natin English yung char. Ano yan, tutuparin yan ng God kung pangarap mo talagang mapunta dito sa Amerika. Diba? But before you even decide of taking the NCLEX and starting your American journey, ask yourself first, do I really want to go to the US? Okay, aside from the monetary reason, if it's the monetary value, believe me or not, incomparable with what I'm getting in Saudi Arabia when I'm still working in Saudi Arabia, it is way much more better, the monetary compensation that I'm getting right now here. Pero, dapat tanungin mo din yung sarili ko, gusto ko ba talagang pumunta dito? Gusto ko ba talagang mag-US? Okay? Because the journey is very lengthy. It is very long, very difficult. NCLEX itself is not an easy exam. Before you can even take your NCLEX, it would take 1 or 2 years before you can even take it. You have, in some state, you have to take your IELTS, you have to have your nursing education be accredited by the Commission on Graduate for Foreign Nursing School. If you apply in New York, your nursing education should be evaluated by the New York Education Department, Board of Education Department, whatever. Char. Diba? Kailangang tingnan if your education or your nursing education is up to standard. If it's the same standard of what we have here in the US right now. If it's the same, then you will be allowed to take the NCLEX. The report will be sent to the Board of Nursing, allowing you to take the NCLEX RN examination. So before you can even reach NCLEX RN exam, before even passing it, it will be a lengthy process. So you have really to figure out whether US is really for you. Because if you do have already a stable job or meron ka ng magandang trabaho sa Saudi Arabia, Qatar o kung saan man, if you really want to go to the US, you can come here as a tourist. Pwede ka, tourist! Pwede kang magturista dito, Day. Diba? Pwede kang mag-apply ng visa. You can come here, libutin mo ang US, magpakasawa ka. Diba? Tumambay ka doon sa New York, tumambay ka sa Los Angeles or kung saan man. Though, at some point, parati kong sinasabi na maganda pa rin ang Asia and the Middle East compare sa US. Pero, of course, hindi ko pa naman nalilibot pa ng buong-buo itong United States of America. Baka siguro pag nalibot ko na ng buong-buo, masabi ko na maganda rin pala yung United States of America. But anyway, decide whether you really want to come here.
There's no such thing as perfect age, perfect timing. Maraming nakakarating dito at the age of 56, 57, 55, 40, 46. Halo-halo. Mayroon ding nakakarating ng 28 years old, 27 years old, 32 years old, American citizen na, o diba? So there's no such thing as perfect, as in perfect circumstances or situation. Huwag ninyong ambisyonin na magkaroon ng perfect situation before you yourself will set your foot here in the US. Char! English na naman! Diba? Huwag ganon. There's no such thing as perfect or, tama or saktong pocket money as well. Kasi maraming mga iba ay dapat ganito yung pocket money ko kapag nag-US na ako. Dapat ganito yung level ko na. Dapat meron na akong ganito, ganyan. O diba? Dapat stable na ako. Wala na akong iniisip. No, there's no such thing as that. Kapag nabigyan kayo ng pagkakataon na or na-release na kayo ng visa, go. Go, go, go. Go with the flow. Especially kung wala naman kayong iko-konsidera na mga bagay-bagay before coming here. Especially if you are single and ang pinoproblema mo lang ay sarili mo, di ba? Wala kayong iniisip na ibang bagay kung hindi lang yung sarili niyo. Sabihan na naman ako ng iba dyan na masyado akong self-centered at parating inuuna ko yung sarili ko. Char, sino bang uunahin ko? 'Di ba? Yung beggar sa daan. Char. Sherlock! Ay, naku, nakakaloka. Sige, baka sabihin na naman, patama ko na naman ito sa aking mga basher. Nakakaloka. Katingin ako sa time kasi syempre magto-12 na actually dito and malapit na yung bedtime ko para, mag-sleepy. Gusto ko lang talagang humarap sa inyo sa camera kasi kakatapos ko lang parang ilagay yung mga damit ko sa dryer and bukas ko na siya kukunin. So yon, wala talagang perfect pocket money, perfect everything. May mga iba nga dito, naririnig ko, yung baon nila is nasa $1,500 or $2,000 lang. O diba? So, kanya-kanya tayo ng sitwasyon, kanya-kanya tayo ng kalagayan. Kasi hindi ko naman pwedeng ipilit na dapat, for example, in my case, nagdala ako dito ng 4-5. Wala naman siguro lahat tayong 500,000 o kaya 1 million sa bangko na parang kayang-kaya nating magdala dito ng mga $6,000 pocket money, ganyan. Huwag ipilit yung hindi siya feasible, okay? Kung ano lang yung meron. For me, I think $1,500 to $2,000 is good enough, diba? In some places, believe me or not, makakasurvive kayo. Hindi ninyo kailangan na magkaroon ng sasakyan karak-karaka. Promise, pag nandito na kayo, makakahanap kayo ng paraan how to live. Siyempre, pag nandito na kayo, kahit sabihin nyo pang konti lang yung mga sasakyan dito at kailangan ko magkasasakyan in a month, mga ganyan, promise, 'di ba? Hanap kayo ng paraan kung paano kayo mabubuhay. Kung maglakad man kayo papuntang work, ewan ko kung sasakay ba kayo ng kabayo, char, joke lang. Walang kabayo dito, dahil. Or sasakay kayo ng bus, may mga transport system, ang kanya-kanyang state. So, hindi nyo kailangang i-perfect lahat ng dala ninyo. Diba? Huwag nyo nang kakalimutan magdala dito ng mga ng mga chichirya. Galing pala, char! At ipaship nyo sa akin. Char, joke lang yun. Sherlock! Ayun. O diba? Walang ganon. Walang perfect timing. Perfect. Ako nga, halos lahat, ikukwento ko lang, lahat ng mga ginawa ko bago ako pumunta, except siguro for the NCLEX na naghanda talaga ako. And halos lahat doon is just surprisingly
na dumating. Parang biglaan lang siya. Yung pagkakatanggap sa akin ng network na to, biglaan lang siya. So, sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Tapos, yung NCLEX ko, hindi rin NCLEX yung IELTS ko, hindi rin. So, yon. So, hindi siya perfect. Hindi siya yung parang pinaghandaan ko talaga ng bonggang-bongga. In fact, nakadalawa nga ako mag-IELTS eh. So, tagi 11,000 yun. Naka 22,000 ako. O, diba? So, there's no such thing as perfect or yung parang, anong tawag na to? Yantok na ako, no? 12:30 pa lang, nakakaloka. Halatang hindi in-edit pati. Pati yung paghikap ko, day. Naku, pasensya na. Hindi talaga Shalak. As in real talaga. Realistic talaga itong vlog. Halatang halata talaga kan. Naku, pasensya na. Nilagyan-lagyan ko lang ng music. Doon na lang kayo maaliw, day. So yun, wala talagang perfect timing, perfect pocket money, and perfect everything. Kung gusto mo talagang mag-Amerika at ito talaga yung dream mo, magagawan at magagawan mo ng paraan. But believe me or not, mga beshi, time frame will be before it's just 2 to 3 years in my case. It just took me like from application up until na makarating dito in less than a year. Because yung pag-a-apply ko kasi mga beshies that, yes, I started my NCLEX application in 2018, 2017, mga ganyan. But wala akong employer ng 2017 na yon. So, nagtitake lang ako ng NCLEX on my own and the immigration is not on the process. The immigration journey is not started. 'Di ba? Kasi maski in 2017 or 2018, maski pumasa pa ako ng NCLEX noon, it doesn't mean na mag-Amerika ako. Pwede naman ako magtrabaho sa Pinas in BPO earning 80 to 100,000 a month as a USRN. So, nag-start talaga yung application ko in 2022. Yes, 2022. And then, nakarating ako dito on 2023. So, if you will calculate that, it's very fast. In less than a year, I think in 8 months or 9 months, nakarating na ako dito sa Amerika. So, ang bilis. So, I'm very thankful for that. I passed the NCLEX in 2021 of October. So, wala talagang perfect timing and wala talaga, as in. Wala ring perfect. Huwag niyong ambisyonin na dapat kalahating milyon yung dalhin nyo dito pag nandito na kayo sa Amerika. Huwag niyo ding ambisyonin, for example, na, ayoko, dapat marunong na ako mag-drive ng car bago ako dumating ng Amerika. Yes, it will be your advantage na meron na kayong alam sa pagdadrive, marunong na kayong mag-drive bago kayo mapunta dito. Maganda yon. Pero wag niyong ipilit na dapat magaling na kayong mag-drive before kayo pumunta dito. Wag ganon. Dapat focus lang kayo sa kung nasa bedside man kayo, na-hire kayo as an ED nurse, focus on that. But if you have time to learn like skills like driving, learn other skills like yung mga paggugupit. Gupitan yung sarili. Mahal ang gupit dito. $25, $30, mga ganyan, di ba? Shalak, pati ako, gupitan nyo na rin, day. O siya, sige na mga inday. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Sinagot ko lang yung yung question ng isa sa mga subscriber ko kung ano yung perfect timing, perfect age, perfect everything. There's no such thing as perfect timing, perfect pocket money, kung ano, wala. Kung ano yung meron kayo, pagkasyahin ninyo. And for sure,
mabubuhay at mabubuhay kayo mga beshi. 'Di ba? Pagdating nyo dito, pag nakarating kayo, single kayo, kung may pamilya man kayo, for sure, hindi nyo hayaan yung sarili nyo na magutom. Gagawa at gagawa kayo ng paraan para mabuhay kayo. Yung iba nga dito, darating dito, hindi naman EB3 or hindi green card. Yung iba nakatourist pa dito na naghahanap ng trabaho, tago ng tago, undocumented, nakaka-survive naman. Kayo pa kaya na may secured job kayo pagdating nyo dito as an RN. Secured ang trabaho ninyo. Pag umalis kayo sa employer ninyo ngayon, makakahanap kayo ng trabaho. PR kayo. Itong tandaan nyo ha, green card holder kayo mga beshi. O diba? So, wag masyadong mag-isip or pagurin yung sarili ng sobra-sobra. Huwag masyadong worried ng mga bagay-bagay na hindi pa nangyayari. Okay? Relax yourself, 'di ba? Uminom ng lemonade para ma-relax. Shilak! Lemonade pa more! O sige na mga inday. Bye-bye! Mwah. Wish me luck, makatulog ako ng maayos. Pak, pak, pak! Shilak! Mwah.